Alright, how are you guys? Kumusta? Long time no talk, long time no upload. Parang ang last na upload ko yata ay 2022, 2021, hindi, 2022. So yun yung last upload ko. Kumusta kayo? Sana ay okay kayong lahat and sana ay maayos kayong lahat. Sa dami na nangyari sa mundo lately, sana ay okay kayong lahat. Okay naman ako dito guys. So ayun, nag-decide lang ako na mag-upload to update kasi nga madami nangyari. Naisip ko na bumalik ulit at mag-upload sa pag-video. Ang alam ko, yung huling upload ko ay yung mga panahong pupunta ako ng Quebec. Kung babalik kayo dun sa previous vlogs na na-upload ko is pumunta kaming Quebec. Hindi ko lang nasundan kasi ang nangyari, na-corrupt yung memory card. Nung ginagamit ko nun is yung GoPro, hindi ko na na-i-upload yung mga dapat kong i-upload. Nawalan na ako ng gana. Tapos nag-focus ako nun sa TikTok at sa Reels, dun sa Facebook ko. Fortunately, nag-workout naman. Kumikita naman ako sa Facebook. Di man ganun kalaki dahil barya lang, literal lang kinikita ko. Pero kahit paano, namamonetize ko yung ginagawa ko. So dito naman sa YouTube, 560 plus pa lang yung subscribers ko. Hindi pa namamonetize. Although hindi naman yun ang para mai-upload ko yung mga videos ko tungkol sa mga nangyayari sa buhay namin dito sa Canada and whatnot. Yung video na to is just about an update and reintroduction video para sa mga makakapanood nito. Lumabas na tayo para kwento tayo. Samahan nyo ako, ikot-ikot tayo. Halika, tara! Para sa mga ngayon lang nakapanood ng video ko, ako nga pala si Von. Nandito kami ngayon sa New Brunswick, Canada, Fredericton to be exact. Dumating kami dito 2019, February. Hanggang ngayon di pa kami nakakauwi. Nakarating ako dito via AIPP. It was a pilot program back then, Atlantic Immigration Pilot Program. Na-hire ako ng isang company which is FMI Atlantic Incorporated. I was working at KFC during that time. Then eventually, nung tumagal kami dito, nag-progress na yung work ko. Nag-move out ako sa trabaho ko. I took several jobs. Nag-work ako sa UPS Canada as an admin assistant. We handle call. Para siyang call center, pero hindi. May kasabay yun. Habang nag-UPS ako, nagkaroon din ako ng work sa Old Navy as a part-time team lead, sales associate. Tapos after noon, nagkaroon din ako ng ibang racket which is in-upload ko dito sa channel ko. Nagkaroon ako ng iba't ibang sideline. Nag-try ako mag-DoorDash, nag-try ako mag-Instacart. Basically, sinusubukan lang lahat ng pagkakaperahan. Now, meron akong sideline. Naglilinis ako ng mga bahay dito. So I do have a cleaning business or I would say side hustle. Tapos nagkaroon din ako ng chance mag-work as a project manager sa Outreach Productions, which is a creative agency dito lang sa may samin. Pagkatapos noon, naging digital marketing manager ako for Hilton Garden Inn, Crown Plaza, and may 4 na restaurants nakasama doon. Tapos noon, nagkaroon din ako ng chance bumalik sa school. I took 2 programs. Yung isa doon, kinuha ko online kasi online yung delivery niya. It was a digital marketing diploma under Eastern College. Pagkatapos noon, nag-aral ulit ako ng postgraduate certificate sa NBCC o New Brunswick Community College. Nakakatapos ko lang this year. It was IT Business Analysis Program. Tapos, nag-work ako as a part-time social media and digital campaign coordinator para sa isang non-profit organization dito sa Fredericton. Unfortunately, na-lay off ako. I'm jobless. Day 2 ko ngayon ng pagiging jobless. Yun lang yung update sa buhay namin or sa buhay ko recently. So coming from dun sa nauna naming lugar sa south side, Fredericton, nag-move na kami dito sa north side, Fredericton. Lately, medyo naging challenging mabuhay dito sa Canada in general. Alam ko madami na ring mapapanood na video about people who are struggling, having some challenges na mabuhay dito sa Canada. Especially dun sa mga temporary foreign worker at hindi pa nakakakuha ng PR. So, medyo challenging lately. Kasi, yun nga, naging yung immigration, medyo na oversaturate and naging overpopulated siguro, in my opinion, ang Canada. So, nagkakaroon ng mga drastic changes to update the immigration system and whatnot. Medyo nagiging challenging ang buhay when it comes to rent, especially healthcare,
pagdating sa job searches. Isipin niyo yun, 2023, habang employed ako as a digital marketing manager, nagtatry pa rin ako humanap ng work na mas malaki yung salary. During that time, wala na dito sa lugar namin or bibihira kang makakita ng employment dun sa field ko. That's why I took up my IT business analysis certification, pero hindi siya nakatulong. Unfortunately, yun nga, natanggal ako sa work. Reason being, magre-restructure sila. Order lang tayo coffee. Can I get a small black coffee, please? Hindi naman about sa performance ko yung dahilan kung ba't ako natanggal, kundi nag-restructure yung organization and hindi na raw nila nakikita na need nila ng specific person to handle their social media and digital campaigns, na magre-result na lang daw sila sa isang agency. Which is, sa akin naman, wala naman akong magagawa kasi nga, yun yung choice nila. Hindi lang ako nakapag-prepare, kumbaga wala lang akong backup na trabaho. So ngayon, naghahanap ako ng work, hopefully makakita. Dami ko na na-applyan, kahit entry levels, in-applyan ko na, which is mostly nare-reject ako. Challenging ang buhay dito sa Canada. Bayad lang ako. Hi, good morning. Thank you. Ano yung realidad ng buhay sa Canada? Good thing yung wife ko may work, ano kung wala. So, we will end up being homeless. Good thing meron din na itabi kahit paano. Pero again, hindi naman ito sapat to sustain life here in Canada. So, ano ba yung future plans ko para dito sa platform ko dito sa YouTube or sa channel ko? Well, future plans, gusto ko lang naman mag-share ng buhay ko, buhay namin. Not to earn money, but maging platform para makapag-store kami or ako ng memories. Ano ba yung mga nangyari sa akin, ganyan. Para meron kaming babalikan, o may babalikan yung anak ko na ganito pala yung nangyayari dito sa mga panahong ito. Alam mo yun, parang gagawin ko siyang online diary without expecting na mamamonetize yung channel. Well, hopefully it does and hopefully it will get monetized para makatulong din sa akin, lalo na jobless ako, wala akong trabaho sa ngayon. Far-fetched sa ngayon kasi 560 pa lang yung subscribers ko. I don't want to pressure myself asking for people to subscribe. If you guys want to subscribe, if you feel na information na magagamit nyo from my videos or upcoming videos, then please do so. Thank you so much if you would like to subscribe. But if not, it's okay. Again, my goal is just to make this platform as my online diary that I can share to everyone. Well, not everyone will be interested, pero syempre, why am I using this platform if I'm not gonna share it? Right? Yun lang yung goal ko for this channel. At the same time, ganun pa rin yung goal ko, maka-reach ng 1,000 subscriber. Hindi by the end of this year kasi November na. Hopefully, ma-achieve ko siya before the end of 2026. Maka 1,000 subscriber ako. Hopefully, I can keep up with the uploads of contents. Kasi nga, syempre, it will take time. Pero habang wala pa akong ginagawa, pwede ako mag-upload and mag-edit na mag-edit. For now, guys, thank you for watching this video. Alam ko, sa makakapanood, it would be nonsense. But again, gusto ko lang magkaroon ng update video kung anong nangyari sa buhay ko based from the last upload na nagawa ko. For now, hanggang dito na muna. But rest assured na I will upload more videos as I move forward with life. Again, thank you so much guys for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung first time yung makita yung video na to, please subscribe. Nandito ako sa Fredericton, New Brunswick para sa mga nasa New Brunswick or nagbabalak pumunta ng Canada. Guys, please do subscribe. Thank you so much. You have a good day, take care, and God bless. See ya.